Usapan muna natin itong si Sara Duterte. Kasi nakita ko mga kababayan sa isang interview na parang nagmamalaki pa, tuwang-tuwa pa itong si Sara, no? Kaya sabi po ng mga kababayan natin sa comment section, aba, grabe to si Sara Duterte, pinagmalaki pa yung tatay niya. Sabi nila, pag si Sara daw naging presidente, aba, magiging normal na maging immoral ang mga Pilipino. Masakit yun, mga ka-GPnatics, ha? Ito po yung kanyang pahayag. Wala. Hindi ko lang alam kung ganito din ba ang babae sa lalaki. Pero ito ay ibabahagi ko sa inyo na kinento ng ama ko sa akin. Oh, ito. Kita niyo yung ngiti, mga ka-GPnatics, ha? Ibang klase yung ngiti ni BP Sara Duterte dito sa kanyang pahayag. Sabi ko sa kanya, alam mo, nabibilib ako sa iyo. Bilib daw siya kay Digong Duterte, mga kababayan. Dahil nakakulong ka na, pinag-aagawan ka pa rin ng mga girlfriend mo na nasa labas. Nag-aaway-away pa rin silang lahat. Nako. Pero inyo, mga kababayan, natutuwa siya doon at nabibilib sa tatay niya na kahit nakakulong daw siya, ay nag-aaway-away daw yung mga girlfriend niya na nasa labas ng kulungan. Mga kababayan, I don't know dito kay kay BP Sara Duterte kung nag-iisip ba talaga ito ng maayos. Isipin mo na lang unang-una, wag muna natin pag-usapan yung pagiging immoral. Wag muna natin pag-usapan yung mga kabit, mga ka-GPnatics. Pag-usapan natin yung mismo. Ano ba ang rason nila kung bakit sila nag-aaway-away? 'Di ba? Hindi ba naisip ni Sara Duterte kaya ang tanda-tanda na ng tatay ko. Ang tanda-tanda na ng tatay ko, pinag-aagawan pa. Sara, hindi mo naintindihan yon. Hindi mo ba na-gets yon? Sana man lang, meron nagpapaalala sa'yo at nagsasabi na baka mamaya ang inahabol lang ng mga babaeng ito ay yung pera ng tatay mo. Di ba? Hindi kaya, mga ka-GPnatics, kasi what on earth, sino ang babae na tatanggap, nag-aagawan sa isang matandang hukluban, malapit ng mamatay, konti na lang, bulate ang pipirma para ito ay paglamayan na. 'Di ba? Wala, mga ka-GPnatics, walang tao, walang batang babae na maghahangad ng isang hukluban ng matanda kung walang pakikinabangan. 'Di ba? So, dapat nga hindi ka matuwa, Sara, Dahil alam mo, ginagago lang kayo ng mga babae na nagkakagusto o girlfriend di umano nitong si Digong Duterte. Oh, sabi ni Alaga 143, correct ka dyan, GP. Sabi ni Ma'am Margie, ngiting di munyita, proud pa siya. Oh. Sir Tony, pinag-aagawan yung pera niya. Yan ang katotohanan nun, Sara Duterte. Hindi mo na-gets. Akala mo tuwan-tuwa ka pa, ang ganda ng ngiti mo, pero hindi mo alam na ibang purpose ng mga tao na yun. Mga ka-GPnatics, would you believe kapag walang pera si Digong Duterte, ay pagtsatsagaan nila? Ha? Pagtsatsagaan nila si Digong, aba, baka mamaya mga kababayan, pagsisipain lang yan. Diba? Ano lang yan, i-dispatch siya. Pero dahil may pera, maraming ninakaw. Oh, kaya nga tayo nagtataka, bakit nakakabayad sila? Wala nang pera yung mga yan. 150 million kada buwan. Pambayad kay Kaufman. Oh, pero yung maiba tayo. Si Sara Duterte, tuwan-tuwa sa tatay niya na maraming babae, mga ka-GPnatics.
Dapat si Sara Duterte maging sensitive. Okay? Maging sensitive sana siya. Babae siya unang-una eh. Bakit gusto niya na yung tatay niya maraming babae? Bilang babae, hindi ako babae mga kababayan. Gusto ko lang sabihin sana na ikaw babae ka. Natatanggap mo ba sa sarili mo? Mismong nanay mo nga iniwan ng tatay mo dahil sa mga babae na yan. 'Di ba? Tapos proud ka pa, nakangiti ka pa, tuwan-tuwa ka pa, nabilib ka pa sa tatay mo. Hindi mo ba naisip na babae ka? Na ang hirap nun dahil unang-una nasa Pilipinas tayo. Hindi naman tayo nasa ibang bansa, mga kababayan, na parang yung ibang lahi, normal na sa kanila yan, yung papalit-palit, maraming asawa, 'di ba? Mga ka-GPnatic, sa atin hindi. Bilang isang Pilipino, meron tayong sinusunod na tradisyon, meron tayong hiya sa sarili natin, 'di ba? Na kung saan, mga kababayan, dapat isa lang yung partner natin. At bilang isang babae, dapat nirerespeto mo yung sarili mo. Lumalabas tuloy dito na kapag si Sara Duterte, sabi nung comment, na nagko-comment dyan, baka ang Pilipinas, kapag si Sara Duterte naging presidente, normal na ang pagiging immoral. Normal na magpalipat-lipat ng asawa. Normal na ang maraming asawa. Sa palagay niyo, mga kababayan, bakit kaya ito nasasabi ni Sara Duterte? Bakit kaya, mga ka-GPnatics, tanggap niya ang sitwasyon na ganito, na ang isang lalaki ay pwedeng maraming asawa? Naniniwala ba kayo, mga kababayan, na ang love life nitong si Sara Duterte ay wala na? No? Sabi ni Ma'am Mary Jane, imbes na ikahiya, kinatuwa pa ang maling gawain. Tama. Maling gawain yan eh. Hindi dapat pinagmamalaki. Diba? Hindi maganda ang pagpapalaki ni Digonio sa mga anak niya. Naging mga bastos at palamura. Malamang si Basting Bastos hindi yan natapos. Maging si Pulunggoy, baka si Lustay lang yung diploma under the table pa. Sabi ni Rian, kasi nga, engot si Pusit. Ako guys, ganito, naniniwala ako na si Sara Duterte, wala nang pag-ibig na nananalaytay doon sa kanyang asawa. Or masasabi ko na hindi na po maganda yung pagsasama nila bilang mag-asawa. You know what? Kasi isipin nyo na lang ang isang matinong babae or ang isang babae na nasa isang magandang relasyon ng kanyang asawa, hindi po siya matutuwa na ang isang lalaki ay maraming partner. Mga ka-GPnatics. Diba? Ang isang babaeng matino, hindi ka matutuwa na yung isang lalaki nakikita mo ay pinag-aagawan at maraming babae. Na paiba-iba. Alam mo kasi sa sarili mo, unang-una, ang nanay mo, naghiwalay sila ng tatay mo, dahil sa babae. Tapos sasabihin mo, natutuwa ako sa'yo, bilib ako sa'yo. So parang sinabi mo na, mga kababayan, nakakabilib yung mga lalaki na maraming kabit. Sabi ni Rani Sierra, tumboy nga garampang. Piling lalaki naman si Pusit, kaya naiintindihan niya kuno si Digonio. So Rayan, ibig mong sabihin na si Pusit marami din partner? 'Di ba? Na-open sa kanila yung ganon na sitwasyon. Mga ka-GPnatics, parang hindi na yan kultura ng mga Pilipino. 'Di ba? Kultura yan ng ibang lahi. Kaya lang pinatulan kasi may pera, pero kung walang pera yan, walang papatol dyan sa tatay niya.
GPACDC nga si Inday Garutay. Sabi ni Ma'am Irma. Sabi niya, sino ba ang nasa labas? Sinabi ko, si ano, si ano, si ano. Tatlo ang nabilang ko. Sabi niya, sumali ba yung nanay mo? Sabi ko, ay hindi. Hindi na siya sumali kasi tapos na daw siya sa kanya, sa lahat ng iyak niya at sama ng loob niya sa iyo. Ayaw na daw niya ng ganyan. O, kita mo? Yung nanay niya ayaw nang sumali doon kasi masama ang loob. Ayaw niya na nung ganun. So, mga kababayan, if you are a sensitive, 'di ba? Kung ikaw ay sensitibo sa mga ganyang bagay, ibig sabihin nasasaktan mo na yung feelings nga ng magulang mo eh. 'Di ba? Tapos proud ka pa na yung tatay mo ay maraming babae. Again, mga kababayan, siya po ay vice president. So dapat tapos nagpaplano na maging presidente. Paano na lang ito? Hindi niya binavalue ang meron tayo, ang ating kultura ng pagkakaroon ng buong pamilya. 'Di ba? Sa kanya mga kababayan, ibaliwalaan na 'yun. Ano mangyayari sa atin pagdating ng panahon? Mga ka-GPnatics, normal na ang kalakaran ng pagiging immoral? Patay tayo diyan. Sabi ko sa kanya, alam mo bakit ako nabibilib? Sabi ko, kasi kung ako yan, girlfriend lang ako, di ba? Hindi naman ako asawa eh. Kung asawa, may obligasyon tayo na kailangan till death do us part. So kung nakakulong man yung asawa mo, ay sasama ka din doon sa loob ng kulungan. Araw-araw ka dapat nandoon. Sasamahan mo siya. Pero ito, mga girlfriend lang eh. At marami pa sila ha, hindi mo masabing ako yung number 1 girlfriend, ako yung number 2 girlfriend, ako yung number 3, hindi ganon. Kasi pare-pareho sila. Pero mo ha, sinasabi niya immoral daw si PBBM at itong si Claire Castro na mayroon daw relasyon. Pero mga kababayan, galing na sa kanyang bibig. Ito, pagiging immoral nila. Oh. Sa kanya, kasi kung ako yan, wala na yan. Sabi ko, nakakulong na eh. Sabi ko, siguro ako, kung nag-iisip ako na mag-aasawa ako, bahala ka na dyan sa buhay mo. Maghanap ako ng bagong pag-ibig. Tapos sabi niya sa akin, sabi ko, bakit ganyan? Bakit kahit nandito ka na sa loob? Ito pa, ang tanda mo na. 80 years old ka na. Hindi ka naman yung 26, 27 years old na ano pa yung tindig mo, matikas pa. Sabi niya sa akin, ganito yung turo niya. Sabi niya, para sa akin, ang lahat ng babae ay pare-pareho lang. Sabi niya, ako, kapag nagmahal, hindi ako tumitingin kung ano yung nakaraan ng babae, kung ano yung mga hindi maganda na nangyari sa buhay niya, kung ano yung mga pangit sa ugali niya. Lahat yan, kapag nagustuhan kita, tinatanggap ko na lahat yan. So hindi ko yan, kumbaga, walang problema kapag nagustuhan mo ang isang babae as long as ikaw ay single, 'di ba? Pero kapag may girlfriend ka na, may asawa ka na, yan ay immoral. Mga kababayan, Diyos ko, kahit saan mo tingnan, kapag kasal na, 'di ba? Sa batas ng Diyos, sa batas ng batas, pangit po 'yan sa mata ng tao, pangit 'yan. O, tapos tontuwa si Sara Duterte. Hindi natin pag-uusapan yan sa relasyon natin. Ang pag-uusapan lang natin sa relasyon natin, paano ba kita mapapasaya at paano mo ba ako mapapasaya. Lahat ng mga hindi magandang bagay,
hindi na yan kasali at pag-uusapan sa relasyon natin. Kaya sabi niya, hindi man maganda yung mga nakaraan ng mga karamihan ng mga babae, wala na yan sa akin. Ang mahalaga sa akin, nagmamahalan tayong dalawa. Ang gusto niya iparating dito sa bawat Pilipino, mga ka-GP natin, ito ay isang paraan ng encouragement, di ba? Ini-encourage niya mga Pilipino na lalong-lalo na yung mga lalaki na magparami ng partner. Diyos ko, mga kababayan. Ibang klase talaga ito si Sarah. Tapos idol na idol ng mga DDS. Ano kaya yung gustong-gusto nila dito? Noon, talagang crush ko to si Sara Duterte. Inamin ko naman sa inyo. Akala ko kasi matalino dahil abogada. 'Di ba? Kaya lang abogaga pala eh. Oo. Feeling ko kasi dati, sabi ko, nung 2022 election, 2021, sinusundan namin yan sila. Ala, hindi ko talaga pinapalagpas yan si Sara. Mga ka-GP Natics. Kasi nga, sabi ko sa kanya, feeling ko, matalino talaga siya. Yun ang weakness ko eh. Alam na misis ko, nagiging crush ko mga abogada, kulot, nakasalamin, yung mga yan. Pero nung panahon na napapanood ko na si Sara na yung interview niya on the spot, mga kababayan, wala nang tawag dito, wala nang advanced questionnaire. Diyos ko, sabi ko, wala pala, mali pala yung hinala ko dito. Visit na to, kakong ganun. Abogada ba talaga to? Kasi ang isang abogado, mga ka-GP Natics, malalim yung kanilang mga salita. May mga statement sila na kailangan mo pang hanapin, i-google pa yung translation ng mga words, 'di ba? Pero itong si Sara Duterte, wala eh, normal. Normal na normal, mga kababayan. At minsan, sobrang abnormal. Nabudol ako. Sa totoo lang, nabudol ako. Eh, bumalay ko naman, kakong ganun. Dahil nga nung nakikita ko to, maganda eh. Maganda, tapos parang maayos manamit. 'Di ba? Nung panahon na yon. Kaya, tapos nakakausap namin sa mga forum, interviews, tapos doon sa mga rally, akala ko, bibo. Mga kababayan, hindi pala. Visit. Ayos na yan. Sabi kong ganun, wala pala to. Useless na tao. Ay, totoo. Inaamin ko yan. Nabudol talaga ako nito ni Sara Duterte. Kasi kala ko nga, abogado na maayos. 'Di ba? Tapos merong law firm pa sila mag-asawa. Yung pala, mga kababayan, mapagtanto-tanto ko. Diyos ko, matalino pa si Sir Leo Ensag dito. 'Di ba? Hindi pare-pareho mga babae, may salbahe at mabait. Ako never akong nagka-crush dyan, parang wrestler. Yes, you are right, GP. Ang kasal sagrado yan sa mag-asawa. Gawain kasi, ang paggawa ng immoral, walang kakontentuhan sa ano to? Sa talong, sinamahan ng mani. Kala ko matino. Oo. Yun, brainless pala. Kala ko witty eh. Mga kababayan, wala pala. Diyos ko, low-key. Low-key, hindi law firm. Low-key pala. Dito nga lang sa niya na to, walang ka latoy-latoy. Kaya naman natin, sabi nung iba dyan, uy, wala na pala, kalatoy-latoy eh. Kino-content mo pa, hindi nga, para syempre makita natin, baka mamaya meron pa magbago yung isip dyan. Di ba mga nanonood, makita nila, mapanood nila itong mga pinagsasabi ni Sara Duterte. Kayo may mga asawa ha? Tingnan nyo, yung iboboto ninyo, mga DDS, yung iboboto ninyo. Tinuturuan ng mga liwa yung inyong mga asawa. Walang sense ang mga pinagsasabi ni Sara Sayad until now, lalo mga sagot niya sa mga interview. Yung mga interview talaga, mga ka-GB. Kasi nung time na in-interviewan yung nag-take 2, nandun kami noon. Yung nag-take 2 siya. Nako, nandun kami noon, mga kababayan. Grabe talaga yan.
Well, ano siya nun ha, meron na siyang advanced questionnaire doon. Pina-take to siya. Nagpa-take to dahil na na blanco. My God. Oh. Pag babaero ang asawa, nakakababa ng pagkatao ng isang lalaki. Akala lang ng babaero, sikat sila maraming babae, pero ang hindi nila alam, mababa ang tingin sa kanila ng ibang babae. Yung mga babaeng matino, pero yung mga babaeng pera lang ang habol. Wala, 'di ba? Sir, kulang na sa tornilyo. Oh, walang values yung sinasabi, susme. Oh. Ay nako. Talagang may katok, pati ama niya binababoy. Ano pa nga ba, mga kababayan? Imbis na, di ba bilang pamilya natin tayo,